Naubusan na ho yata nang sasabihin si Koopman, mga bossing. Ngayon naman, isa-isahin natin ha, bago natin sabihin to. Una, ano yung hirit ni Koopman? Maano daw po, matanggal yung 2 abogado. No? Sumunod, meron pa bago yung interim release Sumunod, meron pa silang inihirit. Rejected na naman po. Sumunod, yung interim release. Mukhang wala na naman patutunguhan. Ngayon, ito naman po, kampo ni Duterte, isara ang ICC case. Malabo naman ho yan, mga kababayan. Lahat ng hiniling nila, reject. Tapos ngayon, isara ang ICC case na lang. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC na isara ang kaso bunsod umano'y kawalan ng jurisdiksyon at pagkaantala ng investigasyon. Hindi. Yung isang inihiling nila na kailangan daw po yung mga gagamitin o yung mga papakinggan ng mga biktima, dapat may ID lang daw po. Sabi ng mga judge, imposible yon sa Pilipinas. Hindi lahat ng tao sa Pilipinas may ID. Di ba? Nakikita nyo po, mga kababayan, sasabihin pa ni Koopman, pagkaantala ng investigasyon. Sila itong hindi nila pinupukusan, hindi nila nirerektang sagutin ho, mga bossing yung kanilang problema Tapos sasabihin nila, naaantala, sasabihin nila, ganyan daw ho, mga kababayan, na tumatagal. Biruin mo, umpisa pa lang ng hearing nila, ano po sinabi sa kanila, mga bossing? In 6 months na ang susunod na hearing hindi nila asikasuhin yun. Hindi nila sabihin na, baka naman po pwede 1 buwan na lang ang pagitan kasi matanda na ang aming kliyente na si dating Duterte, dating Pangulong Duterte. Para at least naman kung sakali na kami ay manalo sa kaso, ma-enjoy niya pa yung buhay niya nang nasa labas. Hindi yun yung mga inaasikaso. Kung ano-ano po. Pati na lang daw po yung pagpapatanggal doon sa mga judge. Yun yung inaasikaso nila. Sabi dito sa balita na ito, nanawagan ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC na isara ang kaso laban sa kanya kaugnay ng krimen laban sa sangkatauhan. Yung pinirmahan nyo nga no? Yung hiling nyo nga, sabi nyo, hindi na, nangangako na hindi na itutuloy o wala ng krimen na mangyayari kapag nangyari po yung interim release. Para ho sa akin, pagkakaintindi ko dun pag na din ho yun. Pag-amin Diba? O paano lalo ho silang papayagan doon sa interim release? At ngayon, paano nila masasabi na, kumbaga, isara na yung kaso laban sa kanya, no? Dahil wala naman daw pong nangyaring mga ganun na mga krimen. Magulo ho sila. Tingin ko, nag-e-enjoy tong si Koopman sa kanyang bayad. Ikaw ba naman? 150 million sa kaperahan ng Pilipinas. Magkano? Ang 50 million sa Pilipinas, kumbaga $1 million yun. $2 million, $3 million. Tama ba ako? Yung 150 million pesos, kung kukwentahin natin, sa 50 na lang po, $3 million. O siguro naglalaro sa 2.5 to $3 million ang kinikita ni Koopman per month. Kung susumayan mo po, 1.5 billion po sa 10 buwan. Pera ng Pilipinas. Laki no, daming pera ng mga Duterte, mga kababayan, para po makakuha ng lawyer na kagaya ni Koopman. Sabi nila, kahit umabot pa ng 10 taon, no? Kahit umabot pa ng 10 taon, yung aming paglilitis o yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte, yakang-yaka ni Boss Pulong yan. Di ho ba? Kayang-kaya ni Boss Pulong yan. Sagot ni Boss Pulong yan. Syempre ho, mga kababayan, tatay niya yun. Di ba? Malamang ho, anak ang gagastos dyan. Wala namang iba. Di ba?
Dahilan daw po nila mga bossing, giit ng kampo ni Duterte, wala ng jurisdiction ng ICC dahil sa pagkabigong simulan agad ang investigasyon sa itinakdang panahon. Ayon pa sa kanila, ang pagkaantala ay kasalanan ng prosekusyon mismo, kaya't nararapat lamang na ibasura. Uy, 2017, di ba? Nung ikinaso yan. Sino ba ang nakaupo nung panahon nang ikinaso yan? Ang dating Pangulong Duterte. Tingin nyo magpapa-aresto yan? Tingin nyo papayag siyang serban ng warrant of arrest habang siya ay Pangulo? Hindi. Kaya dito lang po umuusad mga kababayan sa panunungkulan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang nakikita at napapansin natin dito, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, patas. Sabi ng Pangulo, sabi ni Atty. Claire, labas po ang Malacanang, labas po ang gobyerno diyan sa pagka-ICC ng dating Pangulo. Sabi naman po ni Mark Ramos. Okay, sabi nyo yan. Hindi, maniwala ho kayo mga kababayan, no? Pagka nalaman ng mamamayang Pilipino na may kinalaman ang Malacanang o si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nasa ICC si Duterte, baka malamang po magbunyi pa po ang taong bayan. O ayan, naranasan nyo yung tinatawag nyong weak leader. Baka magsaya pa po. Sino po naniniwala sa akin mga kababayan na pag nalaman po ng taong bayan na si Pangulong Bongbong Marcos isa diyan sa nakipag-ugnayan sa ICC, masasaya. O ako, pag nalaman kong ganun, masaya ako, no? Nalasap ninyo yung sinasabihan ninyo ng mahinang leader, na weak leader. Di ho ba? Sabi ni Sir Archie Beroya, isang container van ang pera nila pag naikas. Ang dami nun, ha? Grabe yun, sir. Wala na ho ito. Teknikalidad na lang dumadali. Sumusubok na lang ho ito, mga bossing. Kasi po, kung malakas na lawyer yan at malakas ang depensa nila, rerektahin nila, iisa-isahin nila yung mga ibinibintang sa kanila. Di po ba? Ito, ano siya sabi niyan? Nabiktima. Sige, paliwanag mo. Didepensahan namin yan. Ganun dapat. Hindi na. Mga teknikalidad na lang po. Yung mga hirit nila, mga bossing. Di po ba? Ngayon mga kababayan, ito, yung impeachment, naku, isa pa din ito. Yung impeachment,